From this na tambakan to this na meron na ring sariling kwarto sa wakas ang aming Kenji. Yes, mga mi, kung merong sariling kwarto si Ate Yesha, dapat meron ding kwarto si Kenji. Matagal na kasing nagsasabi si Kenji na bakit daw yung ate niya ay may kwarto tapos siya wala. Tapos naisip ko na gawin na lang din tong kwarto na muna ni Kenji. Dahil sayang din naman dahil nga nagiging tambakan lang siya ng gamit. Last time kasi mga mi, ginawa ko tong office ko. Kaya lang alam nyo na, medyo magulo talaga yung isip ng mga nanay kapag naisipan niyang maglipat-lipat ng gamit ay talagang gagawin niya yan. Doon na rin kasi ako sa kwarto namin madalas nag-video, kaya naman eto, hindi ko na ulit to naasikaso. So eto mi, itong paglilinis na to, may halo na rin tong pagde-declutter. Actually mga mi, nagbenta talaga ako ng mga gamit na hindi ko naman ginagamit. Tapos itong foldable organizer na to, since birthday na rin naman ng kapatid ko niyan, ayan, naiuwi niya tuloy nang wala sa oras. Yung cabinet from Kosovo na nasa gilid, hindi ko yan maitanggal dyan kasi nga marami rin akong nailalagay dyan. Hindi ko talaga natanggal yung ibang gamit dito mga mi, yung mga kaya lang tanggalin, kaya naman medyo masikip pa rin talaga sa pwestong to. Pero dahil nga paglalagyan lang naman to ng toys ni Kenji, kaya naman okay na yan dahil alam nyo naman hindi pa naman yun matutulog talaga dito. Ito talaga yung tipong masabi lang na meron siyang kwarto. Pero maganda rin tong gagawin ko na to mga mi kasi yung mga toys niya ay hindi na magpapakalat-kalat kasi nandito lang siya sa isang room. Yung toys organizer niya, pati tong kitchen set niya, dapat talaga ipapamigay ko na yan. Kasi nga hindi naman halos ginagamit ni Kenji, kaya lang nang hinaya nga din ako. Kasi nga pag pumupunta dito yung mga pamangkin ko ay naglalaro pa rin talaga sila dito. Kaya naman eto, naipush ko na lang din talaga tong gawing playroom. Itong study table ni Kenji mga mi, 2 years na sa akin yan, pero hanggang ngayon buong buo pa rin talaga yan. Doon kasi sa kwarto namin, pinapatungan lang yan ng kung ano-ano, kaya naman naisip ko na lang din talaga siyang dalhin dito. And syempre mi, hindi makukumpleto yung paglilinis na to kung hindi natin papalitan yung purple na bedsheets na yan. Wala akong single na ganitong bed cover, kaya naman eto, queen size to, pero pagkakasyahin na lang natin. Okay na yan, Diyos ko, hindi rin naman tutulugan to. Bali yung ibang gamit ni Kenji, ililipat ko na lang din dito para naman mas lumuwag din talaga doon sa kwarto namin. Yung pinagtanggalan kasi ng study table ni Kenji, plano ko yung bilhan ng floating rack. Kaya lang ayon, ang dami ko nang pinag-requestan, wala talagang nagbibigay sa akin, so pinag-iipunan ko pa siya. Itong mga toys ni Kenji na nakatago, sa wakas ay mailalabas ko na rin. Tinago ko yan mga mi kasi nga madalas ginangat-ngat ng aso, so sayang naman. Ito pa naman yung magagandang toys niya kagaya ng mga Avengers na pinag-ipunan talaga ng asawa ko at inunti-unting bilhin. Tapos nandito rin yung mga cars, pati yung mga dinosaurs ay nailabas ko na rin sa wakas. At nakakatuwa nga kasi sobrang na-miss din talaga ni Kenji yung pagpe-play ng kanyang mga laruan na yun. And dito na nga pala yung final look ng kwarto niya. O diba, ang taray. 4 years old pa lang yan pero meron na siyang sarili niyang kwarto. Mantalang ako, tumanda na lang ako at nag-asawa, hindi ako nagkaroon ng sarili kong kwarto. Alam nyo mga mi, nakakahiyaman pero hindi ko talaga maipakita sa inyo itong partner na upuan ng kanyang study table. Puro chocolates na rin kasi yan, tapos natambak na rin at isang taon na yung ganyang kadumi. Dugyot yarn. Charis. Honestly, mga mi, inisip ko na rin talagang itapon yan. Pero dahil nga meron akong ganitong Asian C10 spot cleaner, ay wala namang mawawala kung itatry ko siyang linisin, di ba? Closer look, mga mi, tingnan nyo, talagang nanggigitata yan. Kaya naman eto, itatry ko kung mapapaganda ba yan itong Asian C10 spot cleaner na to. Old stains na kasi talaga yan, isang taon na yan mahigit ganyan. And ang totoo mga mi, talagang nagbigay ako ng extra effort dyan kasi nga talagang kailangan siyang kuskusin na mabuti. At nakakatuwa nga kasi nga nakakakita ako ng progress at lumiliwanag ang mundo ko. Walang halong emi to mga miha, hindi ako nag-increase ng brightness, walang filter. Talagang gusto ko lang maipakita sa inyo kung ano bang kayang gawin nito sa old stain. And ang totoo naman, hindi naman talaga ako nag-e-expect na malilinis niya to ng bonggang-bongga. Pero diba, tignan nyo naman yung difference. Talagang may pinagbago siya, kaya naman kung ako sa inyo, wag nyo nang hintayin na maging ganyan kadumi ang mga gamit nyo bago kayo bumili ng ganitong spot cleaner. Ngayon pa lang ay agapan nyo na kasi kung patatagalin nyo yan, ay talagang hindi na yan matatanggal at kakapit na yan ng bongga. After ilang minutes nga, ganito na yung naging itsura niya, o diba, malaki na rin talaga yung pinagbago niya compare doon sa kanina. Siguro kung mas didiinan or mas babrushin pa ng husto yan, ay talagang matatanggal yung mga yan. Kaya malaking bagay rin talaga na meron ganitong spot cleaner mga mi, kasi nga pati sa mattress, carpet, sofa, curtain, kahit saan ay pwede rin talagang gamitin yan. O di ba mga mi, meron na namang masayang nanay kasi nga etot, meron na naman siyang natapos ngayong araw na to. O siya mga mi, hanggang dito na lang muna. See you on our next mini vlog. Bye-bye!